Pag-uwi sa bahay, nilinis ni Roldan ang mga nakuha namin. Ito ma'am, yung kahapon po. Ito. Opo. Ito, hindi pa to napapatingnan kasi Hindi bago pa, to eh. Opo, hindi pa po. Ipinakita rin ni Roldan ang mga alahas at batong naipon niya mula sa ilog. Ito mga, lang to, parang mga beads lang to eh. Opo. Hindi ko alam, mga basag na po. Sabi Ito mother parang yun. lucky charm. Tapos mga old coins ma'am, hindi ko na po alam. Galing din po yan doon sa mga ilalim ng bato. Naipon-ipon na lang po. Ito parang pera ng Europe. Hindi ko alam kung may value po siya. May Costa Rica pa. Meron ba rin ng Costa Rica? Ito, British siguro to. 1 pound, oo nga, 1 pound. Ay kuya, mahal to. Mga 70 pesos yan. 1 pound. Oh my God. Itong barya ni kuya, nakalagay pa bagong lipunan, 1982. Yung anak na yung presidente natin ngayon. Super luma na nito. May mga alahas din na tila antigo na. Ito, matagal na po din yan. Doon ko rin po yung kinukuha doon sa ilalim ng bato. Oo. Kaya lang, wala siyang parang bronze lang siya, pero parang antigo na. Sa kabuuan, halos puro pako at barya ang nakuha namin noong araw na yun. Ito ma'am, ito po. Siguro baka wala pang 10 piso yan ma'am. Wala pa 10 piso lahat to? Opo ma'am. Kuya, maghapon tayo dun na. Wala pa 10 piso. Opo. Ganun. Oh. Kailangan talaga po, Opo. tiyaga. Oo. Tapos, Pero gaano ho karami bago nyo maibenta? mga 3 ganito pa. Okay, 3 times ang size. Pero kuya, kahit 3 beses nito yung dami, 30 pesos lang yun. 1 kilo ng bigas lang yun, wala pa. Wala pa. Mahal na po yung bigas. Oo nga. Minsan ma'am, umpisa umaga hanggang hapon po, kailangan susuyurin ko po yung ilog. Kuya, bilib ako sa'yo. Ito na ang pinakamahirap na 10 pesos na kinita ko sa buong buhay ko. 5 hours tayo doon. Bukas, sana umulan ngayong gabi para bukas may abutan tayong bago. Opo. Kinabukasan, balik na naman kami sa ilog. Talunan tayo kahapon, kaya ibang lugar tong pinuntahan natin ngayon. Sabi ni Kuya Roldan, secret daw tong lugar na to. Kaya supposedly, wala pa masyadong nakakagalaw dito. Sana mas may makita tayo. Sana meron tayong swerte today. Kaso, may nauna na sa amin. Ang sakong dala nito, halos kalahati na ang laman. Pumuwesto sina Roldan sa unahang bahagi ng ilog. Nagbaka sakali na may makuha sa mga batong ito. Pwede dito. Kaya lang dahan lang po kasi madulas. Ay, wala po. Ano yan kuya? Parang kwintas. Yung putol, oh. Pati ang lupa sa Pampang, hinalukay ni Roldan at Chude. Kapag umuulan daw kasi, lampas tao ang tubig na umaagos dito. Pag tumaas po yung tubig niya, ma'am, marami pong bato rito. May posible pong matrap yung hinahanap naming jewelry. Opo. Kasi yun, pag natrap na po yun sa gantong mga singit-singit, ayun, doon na po yun ma-stop.
Hindi kagaya po dyan nagrarami ng tubig. Dire-diretso po siya. Opo. Ano ba yan? May diaper pa ng baby. Okay. Pag ganito ma'am, malalim po ito. Hmm. Malalim. Di ba mga ano ito? Oo. Kailangan mahukay mo siya ng ano. Siguro lampas tuhod. Ah, talaga? Opo. Bago makita yung mga... Ala, sana pala may pala tayo. Opo. Tapos habang lumalalim to ma'am, nag-aamoy burak na po ito. Ay, candy. Nakakainis, peke. Nakala ko ma'am, ginto na po eh. Akala ko ginto. Yung wrapper pala ng candy ng bata. Peke. Paglipat namin sa malalaking bato, may nakapa si Roldan. Sandali pa lang kaming naghahanap, may nakuha si Roldan na alahas. Putol po. Mari po itong ano. Kwintas ano? Oo, kwintas po ito. Naputo lang po. Hindi dumidikit sa magnet ang nakuha niya, kaya posibleng ginto raw ito. Ito po, matagal na pong na-stock dyan sa ilalim sa putikan, sa ilalim ng bato. Kaya nagbago po yung kulay niya. Malaman po natin ito pag napauri natin sa pawn shop. Doon po natin malaman kung anong karat siya or plated lang po. Yan po. Naputol po eh. Maya-maya pa, may isa pa kaming nakuhang nakaipit sa bato. Ito, chain. Ano, chain ng bike? Eh, Ano, chain ng Ay. bike? Ah, Hindi bike yan. hindi bike. parang ano yan ma'am? Necklace po yata. Oh. Ang haba naman ng necklace na to. Parang hindi nga chain ng bike kasi yung... Okay. Oh. Asa na yung magnet mo, kuya? Ito po. Yung favorite nating magnet. Tinan. Hindi rin dumidi... Ay, ano kaya to? Plastic. Ang bigat din eh. Hindi dumidikit. Excuse me po. Sir, pwede kami magpa-appraise? Diniretso namin sa pawn shop at sa suking alahero ni Roldan ang mga alahas at bato. Minabuti naming sa dalawa ipasuri para makasiguro sa resulta. Possible white gold po yung ano yan. White gold yung chain. Pero yung pendant, wala din po yan. Ah, ito. Oh, white gold. 2,000 ma'am. 2,000. Pag binenta po... Ay, wala kang benta. Ah, walang benta. Sangla lang Pero din. itry nyo dyan sa harap, baka nagbibili sila. Sa suking alahero naman ni Roldan, isa-isa ring chinek ang mga bato. Walang tunay sa mga diamante. Pero tunay ang mga perlas na nakuha ni Roldan. Yun nga lang, hindi raw bumibili nito ang suking alahero ni Roldan. Thank you po. Ay, dito diamond. Sunod niyang sinuri ang mga alahas, kabilang ang mga kwintas na nakuha namin. Nandito na kaya ang swerte? Matapos ang mahabang pagsusuri, literal na natansu pala kami sa mga nakuha namin sa ilog. Isang chain at isang pendant lang pala ang tunay. Ito si ano po yan? Tingga. Accessories lang ang iba pa. Ang mga tunay na alahas, inofera ng 2,100 pesos ng alahero. Sagad na ba yun, kuya? Sagad na yun? Sagad na yun. Ano, ibibenta, itatabi muna natin to. Tabi muna natin ma'am. Itatabi muna natin. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.